Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kayubi sa Usapang Batas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon po ay hihimayin natin ang isang mahalagang paksa tungkol sa politika. Ito po ay may kaugnayan sa nalalapit na 2028 presidential elections. Sa paksa na to, gusto kong tingnan, no? Bakit itong Irene Marcos na nakakabatang kapatid ni President Marcos ay kinoconsider ko bilang isang sleeping giant. Diba? Alam niyo po sa mundo ng politika, ang isang sleeping giant ay isang leader na merong malaking potensyal. Ngunit nananatiling kalmado sa background. Ando doon lang yan sa likod. O kaya sa may gilid lang yan palagi. No? At kalmadong nag-o-observe. Okay? Alam niyo po si Irene ay nagtataglay ng tinatawag na unbeatable charisma. Ito yung likas na alindog at seryosong dating na tatak Marcos. Isang presensya na hindi kailangang sumigaw para makakuha ng atensyon. Yung pagiging low profile ni Irene ay naging protection niya upang manatiling malinis ang kanyang pangalan at record mula sa ingay ng traditional na politika. Yun ang maganda sa kanya. Tahimik, nasa background lang, nag-o-observe, no, sa mga nangyayari sa ating bansa. Ang isa pang magandang aspeto na nakikita ko kay Irene Marcos ay nasa kanya yung kombinasyon ng katangian ng Senior Marcos at Junior Marcos eh. At para sa akin siya yung perfectong successor. Dahil sa kanya nagtatagpo ang dalawang magaling na katangian ng pamumuno. Unang-una, yung talino na Senior Marcos. Dala po ni Irene ang matalas na isipan at estratehikong pananaw ng kanyang amang si Ferdinand Marcos Sr. Pagdating sa pagpaplano at pangmatagalang bisyon. Pangalawa, taglay din ni Irene yung puso at kabaitan ni PBBM. Namana niya rito yung busilak na puso eh. Yung pagiging mapagbigay at mahinahong pagkatao ng kanyang kapatid na si Bongbong Marcos. Yung kombinasyong ito ng isip at puso ang kailangan upang epektibong mapatakbo ang isang bansa. Bukod yan, malinis ang background at maganda ang edukasyon ni Irene Marcos. Yung kasing kanyang kredibilidad ay hindi lamang hango sa kanyang apelyidong Marcos. Si Irene, hindi katulad ng isang kapatid, ay merong attractive educational at professional background. Siya ay isang edukadong babae na bihasa sa sining, sa musika, at pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. Isa pa, hindi siya nasangkot sa mga away politika, sa Senado, o maging sa Kongreso. Siya itinitingnan bilang isang untainted leader, isang malinis na opsyon para sa mga mamamayan na naghahanap ng hindi isang traditional na politiko. Alam niyo po, dapat po nating maunawaan na ang pagpili sa susunod na leader ay tungkol sa
kahandaan at katapatan sa nasimulang krusada. Si Irene Marcos ay hindi lamang po isang tahimik na tagamasid. Siya ay isang handang kahalili na may malalim na pag-unawa sa bawat proyektong inlunsad ng kasalukuyang administrasyon. Para sa akin, si Irene hindi niya na kailangang mag-aral pa sa kung paano magpatakbo ng bansa. Dahil ang disiplina at malasakit ay dumadaloy sa kanyang mga ugat. Taglay po niya yung talino ng kanyang ama, no? Upang palakasin ang ekonomiya at ang pusong mapagbigay upang protektahan ang bawat Pilipino. Isipin ninyo, yung kombinasyon na katangian ng matandang Marcos at yung kanyang kapatid na presidente sa kasalukuyan ay nasa kanya. Kapag dumating ang takdang panahon na ang bayan ay maghahanap ng katatagan at pagpapatuloy, nakikita ko na si Irene Marcos yung potensyal, yung isang taong handa, bihasa, at nakalaang ituloy ang tagumpay ng administrasyon tungo sa mas maliwanag na bukas. Ba't ka pa titingin sa iba kung nandyan na si Irene Marcos na nakababatang kapatid ng ating kasalukuyang Pangulong President Ferdinand Marcos Jr. So yan po ay aking political opinion and analysis at yung pagbibigay ko na yan ng opinion na si Irene Marcos ay potensyal na maging successor sa kanyang mas nakakatandang kapatid ay may malaking posibilidad dyan. Sapagkat sino pa ang pagkakatiwalaan mo na ipagpatuloy ang mga programang nasimulan ni Bongbong Marcos? Wala nang iba kundi yung kanyang kapatid na handa at may angking talino upang ipagpatuloy ang kanyang mga nasimulan. So hanggang dito na lamang po. Ito po ang inyong lingkod, Attorney Rene Buwan. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your